Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pang dagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Eh, testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako? Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso niyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Eh, ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay. Ay. Anak. Si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? O na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak. Bri? Bri, halika nga rito. Nandyan na! Bilisan mo! Pakilagay nga rito mga tinupi ko doon sa drawer. Oh, bilisan mo. Sa drawer ba? Ay, hindi! Ilagay mo doon sa labas, itapon mo. Shit, tatanong-tanong, alam naman kung saan ilalagay. Ano to? Ba't nasa labas lahat yung mga tinupi ko, yung mga damit ko, Diyos ko? Ay, linti. Bray! Ate, bakit? Ano nangyari, ate? Ba't nasa labas yung mga damit ko? Yung mga tinupi ko kanina? Sabi mo kasi tapon sa labas. Pugo, sabi ko sa drawer! Sa drawer!
isip. Condolence po, tita. Kaibigan po ako ng anak nyo. Nagdala na rin po ako ng pera pang abuloy. Naku, Iha, bakit ka nakapula? Bawal magpula kapag pupunta ka ng patay. Ay, hindi ako aware na naniniwala pala kayo sa mga pamahiin. Nakakaloka naman kayo, tita. Hindi totoo yung mga pamahiin na yan. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyan. Siya, tita. Dito muna ako, ha. Titignan ko muna yung kaibigan ko. Alam mo bang bawal na mag-picture sa harapan ng patay? Nakakagulat naman po kayo, tita. Tsaka, ano? Puso pa po ba yung pagbawal sa mga ganyan-ganyan? Umupo ka na lang doon. Ang dami mo na nilalabag na pamahiin. Nakakaloka yung nanay mo, Bessie. Masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin na yan. Hindi naman yan totoo eh. Nakakaloka siya. Ay nako, mas mabuting manood na lang ako ng zombie board dito sa Loklok. Mas nakakatakot pa to kaysa dyan sa sinasabi ng nanay mong pamahiin. Wow. Hoy! Ay, bilat! Ano yung nasa bulsa mo? Talagang makulit ka talagang bata ka, no? Bawal umuwi ng pagkain galing sa patay. Ay tita, ang kulit nyo ah. Nakakaloka talaga kayo. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo na hindi totoo yung mga pamahiin na yan? Tsaka isa pa, 2025 na po. Hindi na uso yung mga ganyang klaseng pamahiin. Siya tita, mauna na po ako. Uuwi na po ako. Pasaway ka! Mag-iingat ka. Huwag ka sana niyang sundan. Siya tita, uwi na po ako. Bye! Katanda-tandang tao, naniniwala pa rin sa pamahiin. Sarap! Ay, awa! Ano yun? Sino ka? Sino ka? Hindi ako natatakot sa'yo, ah! Magpakilala ka sa akin, sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Halika, ihahatid na kita. Hindi ako papayag. Kagantihan ko kayo. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo ang karma nyo. Girl, I'm here. Pisting yawa! Akala ko nakasuot ka na ng gown. Kasal mo ngayon, girl. Bakit hindi ka pa nakapagbihis? Ikaw dapat ang magbihis ngayon. Dahil ngayong araw na to, may susugurin at kakalbuhin tayong babae. Alam mo, hindi kita maintindihang babae, Kay. Ikaw, bigkaon bahog bilat. Akala ko ba pinaghandaan mo itong kasal mo? Tapos ngayon, hindi ka sisipot? Hindi talaga. Hindi ako sisipot dahil yung lalaking mapapangasawa ko, niloloko lang ako. Tapos anong gagawin ko? Tutuloy ako? Magpapakasal ako dun sa manlolokong yon? Ang tagal nagkasakit ni James sa hospital. Walang time yun magloko. Yun na nga eh. Ito, tingnan mo to. Tingnan mo yan. 5 beses na yan siyang nakitang may ibang kasamang babae. Totoo nga. Kaya halika na. Samahan mo ako dahil susugurin natin yung babaeng yon. Ang panunugod ay para lang sa mga babaeng walang class. Meron ako naiisip na paraan kung totoo ngang niloloko ka ng James na yon. Salamat, Carla, ha? Kahit pa paano, naging satisfied ako dun sa ginawa natin. Hinakot
ko talaga lahat ng kilala kong influencer para ma-share yung post natin. And as of now, meron ng 24,000 likes at 14,000 shares na yung post natin. Sirang-sira na siya sa social media. Naririnig mo ba yung sarili mo, James? May pruweba ako. At kahit anong gawin mong pakiusap, hindi ko i-delete yung post na yon. Yun na lang kasi yung tanging paraan para makaganti ako sa inyo. Sa inyo ng babae mong mukhang bilat. Hana, ano? May bago akong update dun sa babae. Talaga? Good! Ano yon? Hana, nakagawa tayo ng malaking pagkakamali at pinaghahanap na tayo ng mga pulis. Pulis? Bakit naman tayo pinakahanap ng mga pulis?